Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa katanghalian, isang dalagang may angking kagandahan na nagngangalang Isabel Reyes ang bumabaybay sa isang tahimik na daan na nag-uugnay sa dalawang probinsya. Kilala ang daang ito sa mga lokal bilang pugad ng mga iligal na checkpoint at pangungutong. Sadyang ginawa niyang simple ang kanyang pananamit, isang kupas na maong at puting t-shirt, ngunit bakas pa rin ang isang uri ng ielegang hindi maitatago. Tila siya isang ordinaryong babae na pauwi upang bisitahin ang kanyang pamilya. Ngunit, ang mga sandaling magaganap sa araw na iyon ay magiging isang mahalagang yugto sa isang serye ng mga konspirasyong matagal nang nakakubli sa anino ng kapangyarihan. Ito ang misyon na maingat niyang pinaghandaan sa loob ng maraming buwan. Si Isabelle, na inayos ang bawat detalye ng kanyang pagkukunwari, ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Subalit, bigla na lamang, sa isang liko na tago sa mata ng publiko, napahinto ang takbo ng kanyang lumang sedan. Sa kanyang harapan, 3 pulis na nakauniporme ang nakabantay sa isang pansamantalang checkpoint. Isang maliit na mesa, isang kupas na payong, at isang karatulang gawa sa karton na may nakasulat na checkpoint ang bumubuo sa kanilang munting kuta. Walang opisyal na tanda, walang pangalan ng unit, at walang anumang bakas ng lehitimong operasyon. Isang kahina-hinalang anomalya sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Isa sa kanila, nakalaunay makikilala bilang si Isaberto Vargas, ay lumapit ng may pagkaarogante. Kumatok siya sa bintana ng sasakyan ni Isabel. Ang tunog ay tila isang babala. "Magandang tanghali, miss. Patingin nga ng lisensya at rehistro mo," wika niya, ang tono ay maihalong pagmamaliit at kapangyarihan. Si Isabelle, nang walang ipinapakitang anumang kaba, ay marahang bumaba mula sa kanyang sasakyan. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng 3 unipormadong lalaki. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Berto. Sa isang kalmadong kilos, iniabot niya ang mga dokumento ng kanyang sasakyan. Tinanggap ni Berto ang mga papel, pabalik-balik na tiningnan ito na para bang isa siyang ekspertong sinusuri ang bawat letra. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya muling tumingala at tinitigan si Isabel nang may pag-aakusa. "Hindi tugma ang plaka mo sa database namin," paratang niya. Ang kanyang boses ay puno ng nagbabantang katiyakan. "At itong mga papeles mo. Mukhang peke to. Malaking paglabag to, miss." Nanatiling mahinahon si Isabel. Kahit sa harap ng mga gawa-gawang akusasyon ni Berto, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na takot. "Paumanhin po, sir," tugon ni Isabelle, ang kanyang boses ay magalang ngunit matatag. "Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang legal na basehan ng inyong akusasyon? At anong ebidensya ang hawak ninyo para sabihing hindi balido ang plaka at mga dokumento ng sasakyan ko?" Ang direktang tanong ni Isabelle ay tila ikinagulat ni Berto at ng kanyang mga kasama. Bahagyang nanigas ang mukha ni Berto. Naramdaman niyang hinahamon siya ng katapangan ng dalaga sa kanyang harapan. "Huwag ka ng maraming tanong, miss. Mga alagad kami ng batas at alam namin ang ginagawa namin," sigaw niya. Ang boses ay tumaas, sinusubukang pagtakpan ng arogansya ang kanyang kaba. "Kung patuloy kang aangal, baka kalagkarin ka pa namin sa presinto ngayon din sa salang obstruction of justice." Ang kanyang mga kasama ay tango ng tango, nagpapakita ng buong suporta kay Berto. Isang matalim na titig lamang ang isinukli ni Isabel sa banta. Hindi ito titig ng takot, kundi titig na nagpapahiwatig ng katatagan at tiwala sa sarili. Tila sinasabi ng kanyang mga mata, "Sige, subukan ninyo." Si Berto, na naramdamang minamaliit at hayagang hinahamon, ay lalong nag-init ang ulo. "Sino ka ba sa akala mo, ha?" ungol niya. At nang walang babala, gumawa siya ng hakbang upang atakihin si Isabelle. Pakiramdam ni Berto ay nayurakan ang kanyang pagkalalaki sa mapanghamong titig ni Isabel, kaya't hindi na niya napigilan ang kanyang galit. "Ang lakas ng loob mong titigan ako ng ganyan," sigaw niya, ang boses ay umalingaw sa katahimikan ng daan. Humakbang siya pasulong, malinaw ang intensyon na saktan ang dalaga. Ngunit, si Isabelle ay hindi isang ordinaryong babae na madaling matatakot. Sa isang kisap mata, na may bilis at bagsik na hindi inaasahan, kumilos siya. Bago pa man siya mahawakan ni Berto, mabilis niyang hinablot ang kamay nito. Sa isang iglap, gamit ang lakas na nakakagulat, binuhat niya ang katawan ni Berto mula sa lupa. Si Berto, na nabigla, ay hindi nakapalag.
Sa sumunod na segundo, ang kanyang katawan ay malakas na bumagsak sa mainit na aspalto. Ang tunog ng pagbagsak ay bumasag sa katahimikan. Napasubsob si Berto, iniinda ang sakit na gumapang sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ng mga kasama ni Berto. Hindi sila makapaniwala na kayang gawin ng isang babae ang ganoong kalupit na kilos sa kanilang kasama. Isa sa kanila, na mas malaki ang katawan, ay humakbang pasulong. Hoy! Ano to? Hindi mo ba kami kilala? Sigaw niya. Ang mukha niya inamula sa pinaghalong galit at pagkabigla. Sinubukan niyang sunggaban ang braso ni Isabel, balak siyang kalagkarin, patungo sa kanilang tolda sa dahilan na mag-usap sila ng maayos. Mabilis na umikot si Isabel, madaling nakawala sa pagkakahawak ng pulis. Malamig at puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Walang bahid ng takot. Wala tayong dapat pag-usapan ng maayos, lalo na pagkatapos ninyong subukang mangikil at manakit, sagot ni Isabel. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit tumatagos. Wala kayong legal na basehan para pigilan ako, at tinatanggihan ko ang anumang uri ng pananakot. Mabilis na uminit ang sitwasyon. Ang tatlong pulis ay tuluyan ng napikon. Nagkatinginan sila, tila nag-uusap ng walang salita, sinusubukang magpasya kung ano ang susunod na hakbang laban sa misteryosong dalaga na nagpabagsak kay Berto ng ganoon kadali. Ang hangin sa kanilang paligid ay lalong naging mabigat, tila anumang oras ay sasabog. Lalong tumindi ang tensyon. Si Isabelle ay nakatayo ng tuwid, hindi natitinag sa harap ng tatlong unipormadong lalaki na ngayon ay puno ng galit. Si Berto ay nakahandusay pa rin sa aspalto, umiinda sa sakit, habang ang dalawa niyang kasama ay nakatitig kay Isabel nang may pinaghalong galit at pagkalito. Magsisisi ka sa ginawa mo, banta ng isa sa kanila, habang kinukuyom ang kanyang kamao. Sisiguraduhin naming magbabayad ka ng mahal para dito. Ngunit sa gitna ng namumuong kaguluhan, biglang ibinaling ng isa sa mga pulis ang kanyang tingin mula kay Isabelle at sa naghihirap na si Berto. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Isabelle. Nanliit ang kanyang mga mata, na para bang may inaalala siyang isang malabong imahe. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng galit, ay dahan-dahang napalitan ng ekspresyon ng pagkabigla, at may bahid pa ng sindak. Mabilis siyang lumingon sa kanyang kasama at bumulong ng nagmamadali. Teka! Parang kilala ko siya. Ang kasama niya ay yumuko, sinusubukang marinig ang bulong. Anong pinagsasabi mo? Pinabagsak niya si Berto, pabulong na sagot nito, hindi maintindihan ang biglang pagbabago ng kilos ng kanyang kaibigan. Hinila ng unang pulis ang braso ng kanyang kasama palayo kay Isabelle. Makinig ka sa akin. Sigurado akong nakita ko na siya dati. Sa kampo o baka sa mga litrato. Para siyang, ang kanyang bulong ay lalong humina, halos hindi na marinig. Si Berto, nahirap nang makatayo habang hawak ang kanyang likod, ay naguguluhang tumingin sa kanyang mga kasama. Anong nangyayari? Bakit kayo nagbubulungan dyan? Hulihin niyo na iyan, sigaw niya, puno pa rin ng galit. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lubos na nakakagulat. Ang dalawang kasama ni Berto, matapos ang maikling pagbubulungan, ay muling humarap kay Isabelle. Ang kanilang mga mukha ngayon ay parehong nagpapakita ng kaba at takot. Ang tono ng kanilang boses ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapanuri, ito'y naging alanganin at formal. Sige, ma'am, sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay tunog ilang. Mukhang nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan. Nagmamadali niyang kinuha ang mga dokumento ni Isabel na hawak pa ni Berto. Heto po, kunin niyo na ang mga papeles niyo. Maaari na po kayong umalis. Tumingin si Berto sa kanyang mga kasama, hindi makapaniwala. Ano? Aalis? Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, mariin niyang protesta. Manahimik ka na lang, Berto, sigaw ng kanyang kasama. Ang boses nito ay bahagyang tumaas, ngunit malinaw na para kay Berto ang utos. May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman. Hayaan mo na siyang umalis. Si Isabel ay hindi nagsalita. Tinitigan niya lamang ng malamig ang tatlong pulis, na para bang binabasa ang bawat pagbabago ng emosyon sa kanilang mga mukha. Walang anumang seremonya, tinanggap niya pabalik ang kanyang mga dokumento, tumalikod, at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan.
Pinaandar niya ang makina at dahan-dahang umalis ang sasakyan mula sa iligal na checkpoint, iniwan ang 3 pulis sa gitna ng pagkalito at takot. Kalmadong umalis si Isabelle, iniwan ang 3 pulis na balot pa rin ang pagkalito at takot. Ang hindi nila alam, bawat sandali, bawat salita, at bawat kilos nila ay nakuhanan ng video. Ang hindi batid ng mga pulis na iyon ay ang buong pangyayari ay lihim na nai-record ng isang nakatagong kamera na maingat na inilagay sa dashboard ng sasakyan ni Isabelle. Pagdating niya sa isang ligtas na lugar, malayo sa anumang posibleng pagmamanman, hindi na nag-aksaya ng panahon si Isabelle. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang tagong lugar at agad na inactivate ang kanyang lihim na aparato sa komunikasyon. Gamit ang sanay na mga daliri, in-access niya ang isang naka-encrypt na system at sinimulang i-upload ang video recording kasama ang isang detalyadong log ng insidente. Ang mahinang tunog ng keyboard ang tanging maririnig sa loob ng tahimik na sasakyan. Matapos ang proseso ng pagpapadala, nagdagdag lamang si Isabelle ng isang maikling mensahe. Isang code na puno ng kahulugan para sa taong pagpapadalhan. Nag-type siya, Target T. Kumpirmado, aktibo pa rin ang modus ng checkpoint. Audio-visual na ebidensya na ipadala na. Ang mensahe ay maikli, siksik at malinaw. Isang hudyat na ang operasyon ay berjalan ayon sa plano at ang mahalagang impormasyon ay nakuha na. Ang totoo, si Isabelle ay hindi isang ordinaryong babae na nagkataon lang na dumaan. Hindi siya isang aktivista, hindi rin isang investigative journalist, at lalong hindi isang simpleng mamamayan na naipit sa isang insidente. Sa likod ng kanyang simpleng pagkatao, si Isabelle ay isang mahalagang bahagi ng isang lihim na internal na operasyon ng kapulisan. Ang kanyang misyon, buwagin ang isang malaki at organisadong sindikato ng pangingikil na matagal nang nag-ooperate sa loob ng maraming taon. Ang sindikatong ito ay may iba't ibang antas, mula sa mga maliliit na pulis sa kalsada tulad ni Berto at ng kanyang mga kasama, hanggang sa mga matataas na opisyal sa rehiyon. Ang ebidensyang kapapadala pa lang niya ay isang malaking hakbang pasulong sa pagbubunyag ng bulok na sistema. Ilang araw ang lumipas, ang katahimikan sa kahabaan ng Pan-Philippine Highway ay binasag ng isang malawakang operasyon na isinagawa ng palihim ng isang special unit mula sa Internal Affairs Service, ng Camp Crame. Hindi ito isang ordinaryong raid. Ito ang kasukdulan ng investigasyon na maingat na binalangkas ni Isabelle at ng kanyang team. Ang pansamantalang checkpoint kung saan nakipagtalo si Isabelle ay pinalibutan na. Ang 3 pulis, kasama si Berto na iniinda pa rin ang sakit sa likod, ay hindi makapaniwala nang sila ay biglang dinakip ng walang kahirap-hirap. 10 PS. Huwag gumalaw. Arestado kayong lahat, sigaw ng isang opisyal ng Ang boses ay matatag, habang hawak ang arrest warrant. Si Berto, na sinusubukan pa ring intindihin ang nangyayari, ay blangkong nakatingin lamang sa kanyang mga kasama. Ano? Anong ibig sabihin nito? Nagkakamali kayo, bulong ng isa sa kanila, sinusubukang tumanggi. Lumapit ang isang opisyal ng ang kanyang mga mata ay matalim. Nagkakamali? Iba ang sinasabi ng video. Plakang hindi tugma sa database, peking papeles, tangkang pananakit at pangingikil. Napakatibay ng aming mga ebidensya. Dahil sa mga salitang iyon, natigilan ang 3 pulis. Namutla ang kanilang mga mukha nang mapagtanto nilang nabisto na ang lahat ng kanilang kalokohan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng pagkakaaresto. Nagimbal ang lokal na media. Ang mga kamera at mikropono ay nag-unahan sa lugar ng pangyayari, sinusubukang makakuha ng karagdagang impormasyon. Anong nangyayari dito, sir? Bakit may mga pulis na inaaresto? Tanong ng isang reporter na puno ng sigasig. May kaugnayan po ba ito sa sindikato ng pangingikil na matagal ng bali-balita? Ngunit, mahigpit ang sa pagbibigay ng impormasyon. Ang tanging lumabas ay isang maikling pahayag na kulang sa detalye. Ang raid na ito ay isinagawa dahil sa isang anonymous na ulat na may kasamang tunay na ebidensya na hindi namin maaaring baliwalain. Ito ay bahagi ng aming pagsisikap na linisin ang aming hanay. Walang pangalang binanggit, walang detalyeng ibinunyag. Pinanatiling ligtas ang sikreto ng operasyon ni Isabelle. Ang impormasyong inilabas ay tila dulo lamang ng iceberg, nag-iwan ng maraming tanong sa isipan ng publiko at media.
Ang tatlong pulis, na dati mayabang at arogante sa kalsada, ay ngayon nakaupo ng tahimik sa isang malamig at madilim na interrogation room. Ang tensyon ay bumalot sa silid. Ang team mula sa Vic, na may mga seryosong mukha at mapanuring tingin, ay handa nang kunin ang bawat impormasyon mula sa kanila. Sa ibabaw ng mesa, isang tumpok ng mga dokumento na naglalaman ng mga ulat at, ang pinakamahalaga, ang audio-visual recording mula sa insidente sa iligal na checkpoint ni Isabel, ay nagsilbing tahimik na saksi sa kanilang mga kasalanan. Isang investigador mula sa Vic, nang may kalmadong ngunit matatag na boses, ay nagsimula ng interogasyon. Sige na, mga sir. Hawak na namin ang lahat ng ebidensyang kailangan namin. Malinaw na malinaw ang recording na ito. Ang mga paglabag na ginawa ninyo ay hindi na maikakaila, sabi niya habang itinuturo ang monitor na nagpapakita ng eksena kung saan tumilapon si Berto. Kaya umamin na lang kayo sa mga ginawa ninyo. Si Berto, na hawak pa rin ang kanyang likod, ay sinubukang tumanggi. Pero, sir, hindi lang po pagkakaunawaan yun. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin. Sumingit ang isa pang investigador, ang kanyang boses ay matalim. Hindi pagkakaunawaan. Ang pagbibintang ng kasinungalingan, pagbabanta sa isang sibilyan, at pagtatangkang manakit ng isang babae. Hindi pagkakaunawaan, Berto. Iyan ay malubhang paglabag sa etika at batas. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang bahagi ng recording kung saan sinubukan ni Berto na atakihin si Isabel at kung saan siya ibinagsak nito. Ang tatlong pulis ay natigilan. Nakita nila ang kanilang sariling mga mukha na malinaw na gumagawa ng kasalanan. Tingnan ninyo pagpapatuloy ng investigador. Hindi na kayo makakatanggi. Napakatibay ng mga ebidensyang hawak namin. Namutla ang mukha ng tatlong pulis. Alam nilang tapos na ang laro. Lahat ng dahilan at kasinungalingan na maaaring inihanda nila ay biglang naglaho. Wala silang nagawa kundi ang tumahimik at tanggapin ang lahat ng akusasyon laban sa kanila. Ngunit hindi pa tapos ang iye. May isang mahalagang tanong na kailangan nilang sagutin. Muling nagsalita ang investigador, ang tono ng kanyang boses ay naging maseryoso. Ngayon, gusto naming malaman kung sino ang backer ninyo. Sino ang nagpoprotekta sa inyo kaya't nagpapatuloy ang kalokohang ito? Ang tatlong pulis ay nagkatinginan. May pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ngunit sa huli, na para bang nagkasundo, sabay-sabay nilang binanggit ang isang pangalan. Si Ricardo de Leon po, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay mahina, halos hindi marinig. Isang negosyante. Siya po ang backer namin. Nang marinig ang pangalang iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng investigador. Ang impormasyong ito ang susi. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang tatlong pulis ay agad na dinala sa selda upang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Matapos makuha ang pangalan ni Ricardo, agad na tinawagan ng team mula sa VIC ang regional director. Sir, General, ulat ng pangunahing investigador sa telepono. Nakuha na po namin ang pangalan ng backer ng mga pulis sa iligal na checkpoint. Isang negosyante na nagngangalang Ricardo de Leon. Ang general ay natahimik sandali pagkatapos ay narinig ang kanyang matatag na boses. CJ, kung ganoon, iutos mo agad kay Isabel at sa kanyang team na arestuhin si Ricardo. Kailangan nating buwagin ito hanggang sa ugat. Hawak ang mahalagang impormasyon, mabilis na kumilos ang Ang pangalan ni Ricardo de Leon, ang misteryosong negosyante na backer ng mga tiwaling pulis, ay nasa tuktok na ngayon ng kanilang target list. Ang regional director, matapos matanggap ang ulat mula sa V, ay hindi nag-atubili. Ang kanyang boses ay matatag sa kabilang linya. Sige, mahalaga ang impormasyong iyan. Iutos mo agad kay Isabel at sa kanyang team na kumilos. Arestuhin si Ricardo ngayon din. Ang kanyang utos ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Nang marinig ang utos, si Isabelle, na matagal nang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, ay naghanda na ngayong humarap. Ito ang sandaling kanyang hinihintay, ang kasukdulan ng kanyang mapangahas na pagkukunwari. Tinipon niya ang isang maliit na team ng mga pinagkakatiwalaan at sanay na operatiba. May bago tayong target, sabi ni Isabel sa kanyang team, ang tono'y seryoso, habang ipinapakita ang litrato ni Ricardo. Pangalan niya ay Ricardo de Leon.
Siya ang backer ng mga pulis sa checkpoint. Ang general na mismo ang nagbigay ng direktang utos. Kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Tumango ang team, handang isagawa ang misyon. Lubos nilang naiintindihan kung gaano kahalaga ang pagkakaarestong ito para buwagin ang buong sindikato. Sa ilalim ng pamumuno ni Isabel, tinungo nila ang isang lokasyon na pinaniniwala ang tirahan ni Ricardo, isang marangyang bahay na may matataas na pader at mahigpit na seguridad. Tandaan nyo, mahalaga ang misyong ito. Walang puwang sa pagkakamali, paalala ni Isabel sa kanyang team. Hindi natin alam kung ano ang madadatnan natin sa loob. Nang dumating si Isabelle at ang kanyang team sa harap ng gate ng bahay ni Ricardo, ramdam ang tensyon sa hangin. Mabilis na kumalat ang mga pulis, pumwesto sa mga strategic na lokasyon. Si Isabelle ang nanguna, nagbigay ng senyas para simulan ang operasyon. Binuksan ang gate at mabilis na pumasok ang team. Sas! Huwag gumalaw, umalingaw-ngaw ang mga utos sa loob ng mansyon. Si Ricardo, na tila nagre-relax sa loob, ay nagulat nang makita ang mga unipormadong pulis na pumapasok sa kanyang bahay. Sinubukan niyang magpakita ng inosenteng mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang kaba. Anong nangyayari dito? Nagkakamali kayo ng tao, sigaw ni Ricardo, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Humakbang si Isabel at diretsong tinitigan si Ricardo. Kayo po ba si Emily? Ricardo de Leon? Mayroon kaming arrest warrant para sa inyo, kaugnay ng kasong pangingikil at pagiging backer ng isang iligal na sindikato. Tumawa ng mapanukso si Ricardo. Pangingikil? Nagbibiro ba kayo? Wala kayong anumang ebidensya. Oh, mayroon po kami, Emily. De Leon, kalmadong sagot ni Isabel. Maraming ebidensya. At dadalhin ka namin sa Camp Crame para sa interogasyon. Nang walang gaanong pagtutol, si Ricardo ay tuluyang inaresto at dinala sa presinto upang harapin ang mas malalim na investigasyon na magiging bagong yugto sa pagbubunyag ng malaking konspirasyon. Sa loob ng interrogation room sa Camp Crame, ang kapaligiran ay malamig at nakakakaba. Nakaupo si Ricardo sa harap ng mga investigador. Ang kanyang mukha ay mayabang na may kasamang ngiti na tila minamaliit ang lahat. Para bang isa lamang itong palabas para sa kanya. Si Isabelle, na ngayon ay nakasuot na ng kanyang opisyal na uniforme ng pulisya, ay naroroon din, nagmamasid. Ang kanyang mga titig ay matalim at puno ng kalkulasyon. De Leon, simula ng isang investigador. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Mayroon kaming matibay na ebidensya na nag-ugnay sa inyo sa sindikato ng pangingikil na kinasasangkutan ng mga tiwaling pulis sa kalsada. Inamin na nila ang pangalan ninyo. Mumiti lamang ng bahagya si Ricardo. Talaga ba? Yung mga pulis na iyon? Ni hindi ko nga sila kilala. Isa akong negosyante. Wala akong pakialam sa mga maliliit na bagay na ganyan. Ang kanyang tono ay puno ng nakakainsultong kayabangan. Hindi ninyo mabubunyag ang lahat ng ito. Maniwala kayo. Ang sindikatong ito ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa inaakala ninyo. Si Isabelle, na kanina patahimik, ay humakbang pasulong. Huwag po kayong masyadong kampante, Jimmy. De Leon. Marami na kaming nabuwag na kaso na mas komplikado pa rito. Tiningnan ni Ricardo si Isabel nang may pagmamaliit. Ikaw na bata ka. Anong alam mo sa mundong tulad nito? Sakto sa pag-abot ng tensyon sa kasukdulan, bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok ang regional director, si Police General Alejandro Reyes, nang may matatag na hakbang. Ang kanyang mukha ay seryoso. Lumapit siya sa mesa ng interogasyon at ang kanyang tingin ay direktang nakatuon kay Ricardo. Ngunit nang magtama ang mga mata ng general at ni Ricardo, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng general. Isang malalim na pagkagulat ang dumaan sa kanyang mukha, sinundan ng pagkunot ng noo na puno ng pagkalito. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Ricky, sabi ng general, ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw? Ikaw nga ba yan? Si Ricardo, na kanina'y mayabang, ay nagpakita na rin ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Kuya, bulong niya, tila hindi makapaniwala.
Si Isabelle at ang iba pang investigador ay natigilan. Pinanood nila ang hindi inaasahang tagpong ito nang may pigil na hininga. Lumabas na si Ricardo de Leon ay ang nakababatang kapatid mismo ng general na matagal nang hindi niya nakikita sa loob ng maraming taon. Nagkahiwalay sila noong bata pa sila dahil sa isang malaking trahedya sa kanilang pamilya na nagpawatak-watak sa kanila. Lumapit pa ang general. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pagkagulat, lungkot at galit. Ricky, bakit mo ginawa to? Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, ang kanyang boses ngayon ay puno ng malalim na pighati. Iniiwas ni Ricardo ang kanyang tingin, muling ipinakita ang kanyang malamig na pananaw. Huwag kang makialam sa buhay ko, kuya. Hindi mo to problema. Huminga ng malalim ang general, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Tinitigan niya ang kanyang kapatid nang may matatag na tingin na nagpapakita na sa silid na iyon, hindi siya isang kuya, kundi isang tagapagpatupad ng batas. CJ, kahit na kapatid kita, tandaan mo, walang kinikilingan ang batas. Isang linggo ang lumipas, lahat ng mata ay nakatuon sa Camp Crame. Isang opisyal na press conference na pinakahihintay ang idinaos, dinaluhan ng dose-dosenang mga mamamahayag mula sa iba't ibang lokal at pambansang media. Ang bulwagan ay puno ng tensyon at pag-usisa. Nagtatanong ang lahat kung ang kaso ng iligal na checkpoint ay kakaladkad pa ng ibang malalaking pangalan. Umakyat sa podium si General Reyes. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso ngunit puno ng katatagan. Sinimulan niya ang kanyang pahayag ng may matatag na boses. Mga kababayan, ang kaso ng iligal na checkpoint na aming nabuwag ay isang malinaw na patunay ng aming pangako na labanan ang lahat ng uri ng katiwalian. Ipinapahayag namin na ang investigasyong ito ay bahagi ng isang malawakang panloob na paglilinis laban sa mga tiwaling opisyal na nagdudungis sa pangalan ng kapulisan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang itala ang bawat salita. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. May mga malalaking pangalan po bang sangkot, General, sigaw ng isang mamamahayag. Paano po ang hinala ng pagkakasangkot ng mga mataas na opisyal? Tanong ng isa pa. Itinaas ng general ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Naaresto na namin ang lahat ng sangkot, mula sa mga pulis sa kalsada hanggang sa kanilang pangunahing backer. Lahat sila ay haharap sa batas ng walang kinikilingan, matatag niyang sagot. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at nagpatuloy, ang kanyang boses ngayon ay bahagyang humina, ngunit puno ng pagmamalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong magbigay ng isang personal na pahayag na napakahalaga. Ang buong silid ay natahimik, naghihintay sa bawat salitang lalabas sa bibig ng general. Lubos akong nagpapasalamat sa nag-ulat na tumulong sa amin na malutas ang kasong ito. Siya ay isang individual na matapang, dedikado, at handang sumuong sa malaking panganib para sa katotohanan. Tiningnan ng general ang buong silid. Pagkatapos, nang may tingin na puno ng pagmamahal at pagmamalaki, binigkas niya ang isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat ng mamamahayag na para bang huminto ang oras. Siya ang aking anak na babae. Biglang ang silid na kanina'y maingay sa bulungan ng mga mamamahayag ay naging tahimik. Pagkatapos, sabay-sabay, ang mga flash ng kamera ay mabilis na bumaling sa likuran ng silid, kung saan nakaturo ang tingin ng general. Doon nakatayo si Isabel. Hindi na niya suot ang simpleng damit na ginamit niya sa kanyang pagkukunwari, kundi ang isang opisyal na uniforme ng kapulisan na akma sa kanyang katawan, nagpapahiwatig ng profesionalismo at katatagan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nagpapakita ng isang malakas na determinasyon. Natigilan ang mga mamamahayag. Sa buong panahon, si Isabelle ay nagpanggap bilang isang ordinaryong mamamayan. Halos sigawan, pagbintangan, at kikila ng mga tiwaling pulis nang walang sinumang nakakaalam na ang dalaga ay anak pala mismo ng general. At higit pa roon, siya ang pangunahing ahente na nagtagumpay sa pagbubunyag ng bulok na sistema sa loob ng institusyong dapat na nagpoprotekta sa mamamayan. Ang press conference na iyon ay naging isang malaking sorpresa na hindi malilimutan, nagmamarka ng isang bagong yugto sa paglaban sa katiwalian sa loob ng kapulisan. Ilang araw matapos ang nakakagulat na press conference, kung saan nabunyag ang pagkatao ni Isabel bilang anak ng general at isang lihim na ahente, muli niyang isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nagpapanggap kundi dumating ng may buong otoridad at kapangyarihan.
Ang kanyang layunin, ang kulungan ng lungsod kung saan nakakulong ang mga tiwaling pulis at si Ricardo, ang kanyang tiyuhin. Una, pinuntahan ni Isabelle ang selda kung saan nakakulong ang tatlong pulis, kasama si Berto. Nakaupo sila sa likod ng rehas, ang kanilang mga mukha ay pagod at walang pag-asa. Nang lumitaw si Isabel sa kanilang harapan suot ang kanyang opisyal na uniforme, ang tatlong pulis ay labis na nagulat. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa taong nakatayo sa kanilang harapan. Ang dalaga na minsan nilang minamaliit, na halos nilang kikilan at pagbantaan, ay ngayon dumating bilang isang makapangyarihang alagad ng batas. Si Berto, na naaalala pa kung paano siya pinabagsak ni Isabel, ay tumingin ng may pinaghalong takot at pagsisisi. "Ma'am, kayo po," bulong niya, ang boses ay nanginginig. Tiningnan sila ni Isabel nang may kalmadong ngunit matatag na tingin. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging ang katatagan ng isang tagapagpatupad ng katarungan. "Siguradong nagulat kayo na makita ako sa unipormeng ito," sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo. "Hindi ako naparito para husgahan kayo, kundi para ipaunawa sa inyo." Huminto siya sandali, hinayaang tumatak ang kanyang mga salita. "Pananagutan ninyong lahat ang ginawa ninyo. Ito rin ay parusa sa inyo dahil ginamit ninyo ang inyong posisyon para sa pansariling kapakanan. Ang posisyong iyan ay isang tungkulin upang protektahan ang mamamayan, hindi para kikilan sila." Ang tatlong pulis ay yumuko lamang, hindi magawang salubungin ang tingin ni Isabelle. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Isabelle patungo sa selda kung saan nakakulong si Ricardo. Ang kanyang tiyuhin ay mukhang maputla at pagod din. Ang kanyang kayabangan ay nawala na, napalitan ng kawalan ng pag-asa. Nang makita niya si Isabelle na papalapit, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pinaghalong hiya at pagkadismaya. "Isabel," sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay paos. Tumayo si Isabel sa harap ng selda ng kanyang tiyuhin. Kahit na alam niyang tiyuhin niya si Ricardo mula sa pag-amin ng kanyang ama, nanatili siyang propesyonal. "Tito," tawag ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng personal na emosyon. "Kahit na tiyuhin ko po kayo, walang kinikilingan ang batas. Pananagutan ninyo pa rin ang lahat ng inyong ginawa." Napabuntong hininga na lamang si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lumilipad sa malayo. Wala nang pagtanggi o banta na lumabas sa kanyang bibig. Alam niyang sa harap ng batas at sa harap ng kanyang matapang na pamangkin, tapos na ang lahat. Matapos ang sunod-sunod na pag-aresto at matapang na pagbubunyag ni Isabel, nagsimulang umihip ang bagong hangin sa lipunan. Ang ginawa ni Isabel na paglilinis sa hanay ng mga pulis na matagal nang nagpapahirap sa mga tao ay nagdulot ng malaking pagbabago. Ang takot at pangamba na dati bumabalot sa tuwing dadaan sa highway ay unti-unting naglaho. Ang mga mamamayan na dati laging kinakabahan at naiipit sa mga iligal na checkpoint ay nakahinga na ng maluwag. Hindi na nila nararamdaman na sila ay madaling target para sa mga opisyal na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa mga kapihan, sa palengke, at sa bawat sulok ng komunidad, ang dating bulungan ng takot ay napalitan ng usapan ng pag-asa. "Salamat naman at nahuli na rin yung mga kotong cop na iyan," sabi ng isang ginang sa kanyang kapitbahay habang namimili. "Dati, dadaan ka lang sa kalsadang yun, kinakabahan ka na. Ngayon, parang ang gaan ng pakiramdam." Sumagot naman ang isang ginoo, "Tama ka dyan. Nabalitaan ko, anak daw mismo ng general ang nagbuwag sa kanila. Ang galing ng batang iyon. Matapang." Dahan-dahan ngunit tiyak, ang tiwala ng mamamayan sa institusyon ng kapulisan ay nagsimulang manumbalik. Ang ibang mga pulis, na matagal nang nahihiya sa ginagawa ng kanilang mga kasamahan, ay nakapagtrabaho na ngayon ng may taas noo. Hindi na sila tinitingnan bilang bahagi ng isang bulok na sistema, kundi bilang tunay na tagapagtanggol ng bayan. "Nagpapasalamat po kami sa tiwala ninyo," sabi ng isang pulis na nagpapatrolya sa isang tindero, ang boses ay taos puso. "Sisiguraduhin po naming hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Narito po kami para maglingkod, hindi para manakot." Sa wakas, ang mamamayan ay nakapamuhay kasama ang mga pulis sa isang maayos na kapaligiran. Ang mga checkpoint na isinasagawa ngayon ay sumusunod na sa tamang proseso, malinaw at nakatuon sa kaayusan, hindi sa pangingikil.
Ang highway na dating may masamang reputasyon ay naging simbolo na ngayon ng pagbabago. Ang lahat ng ito ay dahil sa katapangan ng isang dalagang nagngangalang Isabel, na nagpatunay na ang katarungan ay laging mananaig, kahit pamanggaling ito sa loob mismo ng sistema. Matapos ang bagyo at ang pagbabalik ng kapayapaan sa lipunan, si Isabelle ay hindi na lamang kilala bilang anak ng general, kundi bilang isang simbolo ng integridad at katapangan. Ang kanyang ginawa na paglilinis sa mga tiwaling opisyal at pagbubunyag ng korupsyon ay hindi lamang nagpanumbalik ng tiwala ng publiko, kundi nagpatibay din sa danga ng institusyon ng kapulisan na minsay nadungisan. Ang mga mamamayan na dati may pagdududa sa mga otoridad ay nagsimula ng maramdaman ang presensya ng mga pulis bilang tunay na tagapagtanggol. Dati, takot ako pag nakakakita ng police station, sabi ng isang tindera sa palengke sa kanyang anak isang umaga. Pero ngayon, mas kalmado na. May mga pulis na tumutulong tumawid. May mga nag-aayos ng trapiko ng may ngiti. Ibang-iba na ang pakiramdam. Isang retiradong guro na madalas dumaan sa highway ay sumang-ayon. Lahat yan dahil kay Isabel. Hindi lang matapang ang batang iyon, pinatunayan niyang may mga tapat pa rin sa loob. Minulat niya ang ating mga mata. Sa loob mismo ng kapulisan, isang bagong sigla ang umusbong. Ang mga tapat at dedikadong pulis ay naramdaman na nabalik ang kanilang dangal. Naintindihan nila na ang ginawa ni Isabelle ay para sa kabutihan ng lahat, upang linisin ang institusyon mula sa mga parasitiko. Mas pinahigpit ang pagsasanay sa etika, pinalakas ang panloob na pagbabantay, at bawat ulat mula sa mamamayan ay sineseryoso. Hindi lang ito tungkol sa paghuli ng mga kriminal, sabi ng isang batang opisyal sa kanyang mga tauhan sa umagang apela. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng tiwala. Kailangan nating maging halimbawa, maging tunay na tagapagtanggol ng bayan. Ang ginawa ni Isabelle ay isang aral para sa ating lahat. Ang mga pulis ngayon ay hindi na nag-aatubiling makipag-ugnayan sa mga mamamayan, pakinggan ang kanilang mga hinaing at magbigay ng tulong. Ang regular na pagpapatrolya ay hindi na nangangahulugang banta, kundi kaligtasan. Ang mga bata na dati nagtatago kapag nakakakita ng sasakyan ng pulis ay ngayon masayang kumakaway. Ang kalsada na dating pugad ng iligal na checkpoint ay naging isang ligtas at maayos na daanan. Bawat sasakyan ay dumadaan ng payapa, walang takot na mapapahinto ng walang dahilan. Sa wakas, ang mamamayan ay namuhay ng payapa kasama ang mga pulis sa isang ekosistem na may paggalang at suporta sa isa't isa. Ang kapulisan, kasama si Isabel bilang isa sa mga nagtulak ng pagbabago, ay sa wakas ay nagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan. Isang marangal na tungkulin na matagal nang inaasam ng bawat mamamayan. Ito ang katapusan ng isang madilim na panahon at simula ng bagong pag-asa para sa isang tapat na pagpapatupad ng batas. Sa pagtatapos ng madilim na kabanata at panunumbalik ng tiwala ng publiko, ang institusyon ng kapulisan ay tumayo ng mas matatag, tinitingala bilang pangunahing tagapagtanggol ng bayan, hindi na isang nakakatakot na multo. Sa wakas ay namuhay ng magkakasama ang mga mamamayan at pulis, pinagdugtong muli ang mga hibla ng ugnayan na minsay naputol. Ang mga kalsadang dating nakakakaba ay napuno na ng ngiti at pakiramdam ng kaligtasan, salamat sa tapat na paglilingkod ng mga alagad ng batas na nagbago ng kanilang imahe. Sir, salamat po sa pagtulong sa anak kong tumawid, bati ng isang ina sa isang pulis na nagbabantay sa isang kanto. Isang tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sumagot ang pulis ng magiliw, tungkulin po namin, ma'am. Nandito po kami para maglingkod at mag-alaga. Ang simpleng usapan na iyon, na dati imposible mangyari ng walang alinlangan o pagdududa, ay naging karaniwang tanawin na. Sa iba't ibang lugar, kumalat ang mga kwento tungkol sa integridad at mahusay na serbisyo ng mga pulis. Ang mga istasyon ng reklamo na dati iwalang tao ay dinarayo na ngayon ng mga mamamayan na may iba't ibang problema, tiwala na ang kanilang mga boses ay pakikinggan at aksyonan. Ang mga pulis ay nagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan. Isang marangal na tawag na ngayon ay kanilang dinadala ng may buong pagmamalaki. Nangangako po kami na patuloy kaming magbabago, sabi ng isang hepe sa mga residente sa isang pulong. Mabigat po ang tungkuling ito. Ngunit sa suporta at tiwala ninyo, naniniwala kaming mas mapapanatili namin ang kapayapaan at kaayusan.
Sa likod ng lahat ng pagbabagong iyon, naroon ang isang Isabel na nanatiling mapagkumbaba. Kahit na naging isang bayani na hinahangaan, pinili niyang manatiling nakatuon sa kanyang trabaho. Nagtatrabaho sa katahimikan, tinitiyak na ang sistemang kanyang nilinis ay mananatiling nasa tamang landas. Alam niyang ang pakikipaglaban para sa integridad ay isang proseso na hindi natatapos. Ngunit kapag nakikita niya ang ngiti sa mukha ng mga mamamayan at ang tingin ng pagmamalaki sa mga mata ng kanyang mga kasamahan, alam ni Isabel na lahat ng panganib at sakripisyo ay sulit. Hindi ito tungkol sa akin, bulong ni Isabel sa sarili isang hapon habang pinapanood ang mga batang masayang naglalaro malapit sa isang istasyon. Ito ay tungkol sa ating lahat. Tungkol sa tiwalang nanumbalik, sa katarungang naipatupad, at sa isang mas magandang kinabukasan. At sa gayon, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ang kwento ng katapangan ng isang dalaga na nagsimula sa isang iligal na checkpoint sa isang tahimik na daan ay lumago at naging isang epiko ng paglilinis, paghilom at pag-asa. Matapos ang drama ng pag-aresto kay Ricardo at ang nakakagimbal na pagbubunyag sa pagkatao ni Isabel, naniniwala na si General Reyes at ang vice na matagumpay nilang nalinis ang sindikato ng korupsyon hanggang sa ugat nito. Nagsimulang maramdaman ang kapayapaan sa institusyon at sa lipunan. Ngunit si Isabel, na may matalas na pakiramdam ng isang sanay na ahente, ay nakaramdam ng isang kakaibang alon. Pakiramdam niya ay may hindi patapos, isang anino na patuloy na nagmamanman sa dilim. Napatunayan ang hinala ni Isabel. Ilang araw matapos makulong si Ricardo, isang mensahe ang lumitaw sa naka-encrypt na linya ng komunikasyon ni Isabel, na tanging siya at ang kanyang pinakalihim na source lamang ang nakakaalam. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na para manigas si Isabel sa kanyang kinatatayuan. Akala mo ba tapos na, binibini, sabi sa mensahe, sinundan ng mga nakakakilabot na detalye. Maalinsangan pa rin ang tunel sa ilalim ng dati ninyong bahay. Masyadong matamis ang kapeng barako mo kaninang umaga. Agad na tumugon si Isabel, mabilis na nag-type. Sino ka? Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Mabilis din ang sagot. Hindi na iyan mahalaga. Ang mahalaga, ginulo mo ang aming pugad at ayaw naming nagugulo. Ang susunod mong hakbang, bawat hininga mo, binabantayan namin. Agad na tinawagan ni Isabel si General Reyes. Dad, mayroon akong hindi magandang kutob, seryoso niyang ulat. Kahit na isinala niya ang ilang impormasyon na masyadong personal. Nakatanggap ako ng isang mensahe ng pagbabanta na napaka-espesipiko. Alam nila ang mga detalye tungkol sa akin, kahit sa labas ng operasyon. Natahimik sandali ang general. Pagbabanta? Pero nahuli na natin silang lahat. Kahit si Ricardo. Iyon na nga po ang problema, Dad, sagot ni Isabel. Ang mga detalye sa mensaheng ito ay masyadong tiyak, kahit para sa network ni Ricardo. Ipinapahiwatig nito na mayroon pang ibang daga na aktibo sa loob ng sistema, marahil sa mas mataas na antas pa kaysa kay Ricardo. Isang taong alam ang bawat kilos ko, bawat impormasyon na dapat ay lihim. Kumunot ang noo ng general. Ibig mong sabihin, mayroon pang tagaloob. Pero sino? Nilinis na natin ang investigation team at lahat ng impormasyon ay mahigpit na binabantayan. Eksakto po, Dad, diin ni Isabel. Hindi na ito tungkol sa illegal na checkpoint sa kalsada. Ito ay tungkol sa isang taong may access sa pinakalihim na impormasyon. Isang taong maaaring napakalapit sa atin. Hindi pa nawawala ang anino. Mukhang ngayon palang nagsisimula ang ating digmaan. Ang naka-encrypt na banta ay parang isang kidlat na muling nagsindi ng apoy sa kalooban ni Isabel. Alam niyang hindi iyon isang biro. Ang mga personal na detalyeng binanggit, mula sa tunel sa ilalim ng kanilang lumang bahay, hanggang sa kanyang kinahiligan sa kapeng barako, ay malinaw na katibayan na may isang espiya na napakalapit sa kanya. Isang taong may access sa impormasyong dapat ay napakalihim. Lalong tumibay ang hinala ni Isabel. Hindi na ito tungkol sa mga natirang kasapi ng sindikato ni Ricardo, kundi mayroon pang ibang daga na aktibo sa loob ng sistema, sa isang antas na mas mataas pa sa inaakala ng general.
Kahit na sinabi ng kanyang ama na mahigpit na binabantayan ang lahat ng impormasyon at nalinis na ang investigation team, nagpa siya si Isabel na magsimula ng sarili niyang lihim na investigasyon. Nang hindi alam ng general o ng mas malaking team ng V. Alam niyang kung mayroong tagas ng impormasyon sa mataas na antas, hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang sinuman ng lubusan, kahit pa ang mga nasa pinakamalapit niyang bilog. Sinimulan ni Isabel sa pamamagitan ng muling pagsusuri sa lahat ng datos na hawak niya, naghahanap ng mga pattern o anomalya na maaaring nakaligtaan. Ginugol niya ang kanyang mga gabi sa harap ng computer screen, sinusuri ang mga communication log, tinutunton ang mga history ng data access, at inihahambing ang bawat maliit na detalye na kanyang nakuha. Walang katuturan ito, bulong ni Isabel sa sarili isang gabi. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang kahina-hinalang access report. Paano tumagas ang impormasyong ito? Sino ang may access dito maliban sa core team? Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang mga dating kontak. Ang ilan sa kanila ay mga impormante o ahente na nagtatrabaho sa labas ng opisyal na istruktura ng kapulisan. May ilan pa nga na hindi alam mismo ng general. Sila ay mahahalagang asset na binuo niya sa panahon ng kanyang pagkukunwari at mga nakaraang misyon. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Isabel sa pamamagitan ng isang ligtas na linya sa isa sa kanyang mga kontak, isang magaling na hacker na may codename na Anino. Mayroong tagas ng impormasyon sa mataas na antas. Kailangan kong matuntun mo ang mga digital na bakas na hindi nakikita ng karaniwang mata. Anino na may kalmadong boses. Ang mga detalye. Maingat na ipinaliwanag ni Isabelle, nagbibigay ng mga pahiwatig ng hindi masyadong nagbubunyag. May isang taong alam ang mga personal na detalye tungkol sa akin na maaari lamang ma-access mula sa. At sinusubukan nilang takutin ako. Interesante, sabi ni Anino. Susubukan ko, pero mangangailangan ito ng oras at maaaring dalhin ka nito sa isang lugar na hindi mo magugustuhan. Tumango si Isabelle kahit hindi siya nakikita ni Anino. Handa ako. Kailangan nating mahanap kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi na ito tungkol kay Ricardo. Ito ay tungkol sa ganap na paglilinis ng ating institusyon. Alam ni Isabelle na magiging mapanganib ang investigasyong ito, ngunit hindi siya titigil hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan. Gaano man kataas o kalapit ang daga. Patuloy na sinisid ni Isabelle ang masalimuot na mundo ng impormasyon, ginagabayan ng kanyang intuition at tulong mula sa kanyang lihim na kontak, si Anino. Oras-oras ang ginugol sa pagtunton ng mga malabong digital na bakas, pag-decode ng mga naka-encrypt na code, at pag-ugnay ng mga hiwa-hiwalay na tuldok. Ang kanyang determinasyon ay matibay. Alam niyang ang kalaban na kanilang hinaharap ay mas tuso at mas nakatago. May isang interesanteng pattern dito, sabi ni Anino sa isang ligtas na linya isang gabi. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang ilang mga G-address at kahina-hinalang aktibidad na naugnay sa tagas ng impormasyon ay konektado sa isang lumang archive. Napakatagal na. Kumunot ang noo ni Isabel. Anong archive? Isang malaking kaso mga 25 taon na ang nakalilipas. Isang kaso ng korupsyon na kinasasangkutan ng pagbili ng lupa at pagtatayo ng infrastruktura, sagot ni Anino. Ang kasong iyon ay hindi talaga natapos. May ilang pangalan na lumabas, ngunit ang utak nito ay hindi kailanman nahawakan. Nang marinig iyon, isang maliit na alarma ang tumunog sa isipan ni Isabel. Naalala niyang minsan nang nabanggit ng kanyang ama, ang general, ang tungkol sa isang mabigat na kaso na hinarap niya sa simula ng kanyang karera. Isang kaso na labis niyang ikinadismaya dahil hindi ito natapos. May partikular na pangalan bang lumabas mula sa archive na iyon? Tanong ni Isabel. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binanggit ni Anino ang ilang pangalan. Agad na naghanap si Isabel ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangalang iyon. Habang nagsasaliksik, natigilan ang kanyang mga mata sa isang pangalan na nagpatigil sa kanya, Mateo Cruz. Hindi lang si Mateo ang sangkot sa lumang kaso, ngunit ang mas nakakagulat, ang pangalang iyon ay lumitaw ngayon bilang isa sa mga mahahalagang pinuno sa isang kilalang charity foundation. At ang pinakakahina-hinala, mayroon din siyang malapit na ugnayan sa ilang matataas na opisyal sa kapulisan, kabilang na ang isang respetadong mentor ng general. Agad na pinuntahan ni Isabel ang kanyang ama,
Dala ang ilang kopya ng mga dokumento mula sa lumang archive na lihim niyang nakuha. Dad, may nahanap ako, sabi ni Isabelle, inilapag ang mga papel sa mesa. May kaugnayan ito sa lumang kaso ng korupsyon na minsan mong hinawakan. Yung hindi natapos. Kinuha ng general ang mga papel. Sinuri ng kanyang mga mata ang mga lumang sulat. Ang kanyang mukha ay naging malungkot. Ang kasong ito. Sinubukan ko ng kalimutan. Maraming kahinahinala doon pero wala kaming sapat na ebidensya. Nandito ang pangalan ni Mateo Cruz, pagpapatuloy ni Isabel, itinuturo ang isang bahagi. Nasa isang mahalagang posisyon na siya ngayon at may napakalakas na koneksyon. At Dad, may indikasyon na konektado siya sa taong pinaghihinalaan nating naglalabas ng impormasyon. Tumingin ang general kay Isabel nang hindi makapaniwala na para bang isang malaking piraso ng puzzle ang biglang nabuo. Si Mateo. Impossible. Siya ay isang taong pinagkakatiwalaan ng dati kong mentor. Palagi siyang mukhang malinis. Dad, minsan ang pinakamalaking kalaban ay nagtatago sa likod ng pinakakapanipaniwalang maskara, sabi ni Isabelle. Alam niyang ang pahiwatig na ito ay magiging napakasakit para sa kanyang ama. Si Isabelle at ang general ay nahaharap na ngayon sa isang mapait na katotohanan. Ang mga pahiwatig mula sa lumang kaso na sinamahan ng pinakabagong datos sa tagas ng impormasyon ay nakakatakot na tumuturo sa iisang pangalan, Mateo Cruz. Isang taong kilala at iginagalang ng general bilang bahagi ng inner circle ng kanyang mentor, ay ngayon ang pangunahing target sa lihim na investigasyon ni Isabel. Patuloy na naghukay si Isabel gamit ang lahat ng kanyang resources. Inutusan niya si Anino na mas palalimin ang koneksyon ni Mateo, tinutunton ang bawat transaksyon sa pananalapi, bawat naka-encrypt na komunikasyon at bawat lihim na pagpupulong. Habang mas malalim silang naghukay, mas nagiging malinaw ang larawan. Si Mateo ay hindi lamang sangkot sa lumang kaso na hindi natapos, kundi siya rin ang pangunahing tulay na nag-uugnay sa sindikato ng pangingikil na kabubuwag pa lang sa isang mas malaki at mas makapangyarihang entidad. May nahanap akong lubhang nakakabahala, Isabel, ulat ni Anino sa pamamagitan ng naka-encrypt na linya. Ang kanyang boses ay tensyonado. Itong si Mateo, siya ang utak sa likod ng maraming bagay. Hindi lang backer, kundi arkitekto ng isang mas malaking istruktura. At ang mas malala, may direkta siyang access sa core system ng kapulisan, higit pa sa dapat niyang magkaroon bilang isang sibilyan. Paano nangyari yun? Tanong ni Isabelle, naninigas ang kanyang panga. Sino ang nagbigay sa kanya ng access na iyon? Isang espesyal na account. Isang legacy account mula sa isang lumang proyekto na dapat ay na-deactivate na, sagot ni Anino. Ang account na iyon ay aktibo pa rin at ang may-ari nito. Ito ang magiging napakasakit para sa iyo at sa general. Naramdaman ni Isabelle ang isang napakalakas na masamang kutob. Alam niyang ang katotohanang mabubunyag ay isang malaking dago. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay hiniling kay Anino na ibunyag ang pagkakakilanlan ng may-ari ng account. Nang lumabas ang pangalan mula sa bibig ni Anino, naramdaman ni Isabelle na gumuho ang mundo sa kanyang paligid. Ito ay ang pangalan ng isang taong labis na iginagalang ng general, isang dating mentor na palaging tinutukoy ng kanyang ama bilang isang bayani at huwaran sa kanyang karera. Dala ang mabigat na ebidensya at isang pusong puno ng pighati, nilapitan ni Isabelle ang general. Inilatag niya ang lahat ng datos na kanyang nakalap sa harap ng kanyang ama. Ang mga ebidensya ng mga iligal na transaksyon, mga recording ng komunikasyon, at ang pinaka-nakakagulat, ang mga digital na bakas na direktang nag-ugnay sa mentor ng general kay Mateo Cruz at sa sindikato ng korupsyon. Tinitigan ng general ang mga papel. Ang kanyang matatag na mukha ay dahan-dahang namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa niya ang pangalan ng kanyang dating mentor na nakasulat bilang utak sa likod ng lahat. Hindi. Imposible ito, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Siya ang nagturo sa akin ng lahat tungkol sa integridad. Para ko na siyang ama. Tiningnan ni Isabelle ang kanyang ama ng maihabag. Dad, minsan ang taong pinakakatiwalaan natin ang pinakamapanganib. Hindi mailarawan ang pagtataksil na ito, pero malinaw ang mga ebidensya. Ipinikit ng general ang kanyang mga mata,
huminga ng malalim, sinusubukang tanggapin ang masakit na katotohanan. Ang tiwalang binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Ngunit, bilang isang general, alam niyang ang kanyang tungkulin ay mas malaki kaysa sa personal na ugnayan. Sige, Isabelle, sabi niya, iminulat ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang anak ng may tingin na puno ng determinasyon. Napakabigat nitong dago. Pero para sa katarungan, para sa institusyong ito, kailangan nating kumilos. Gaano man siya kataas o kalapit, haharapin natin ito. Wasak man ang puso, ngunit nag-aalab ang determinasyon, hinarap ng general at ni Isabelle ang mapait na katotohanan ng isang hindi inaasahang pagtataksil. Ang mga ebidensyang nakalap ni Isabelle ay hindi maikakaila. Ang dating mentor ng general, ang taong matagal nang iginagalang at itinuturing na hindi magagalaw, ang siyang nasa likod ng sindikato ng korupsyon at pagtagas ng impormasyon. Isang napaka-emosyonal na komprontasyon ang hindi maiiwasan. Dad, hindi na natin ito maaaring ipagpaliban, sabi ni Isabelle, nakatingin sa general na halatang apektado pa rin. Habang tumatagal, mas malaki ang panganib na ating kinakaharap. Alam niyang papalapit na tayo. Huminga ng malalim ang general, sinusubukang kontrolin ang kanyang damdamin. Alam ko, anak. Ito ang pinakamahirap na bagay na gagawin ko sa buong karera ko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga ebidensya sa mesa, na nagpapakita ng isang maayos at nakatagong landas ng korupsyon sa loob ng maraming taon. Siya ang humubog sa akin, nagturo sa akin tungkol sa idealismo at integridad. Pero, Dad, hinawakan ni Isabelle ang kamay ng kanyang ama. Ang tunay na integridad ay ang lakas ng loob na itaguyod ang katotohanan, kahit na nangangahulugan itong harapin ang taong pinakarespetado natin. Nang gabing iyon, sa isang kapaligirang balot ng tensyon, nag-ayos ng isang pagpupulong ang general at si Isabelle, kasama ang kanyang dating mentor sa isang lihim na lokasyon. Ang pagpupulong ay idinisenyo upang magmukhang isang karaniwang talakayan. Ngunit, si Isabelle at ilang piling miyembro ng VP ay nakabantay na sa isang tagong lugar, handang kumilos. Nang dumating ang mentor, binati niya ang general na ang may mainit na ngiti na para bang walang mali. Anong meron, General? Bihira tayong magkita sa ganitong lugar. Tinitigan siya ng general ng diretsyo. Umupo ka. May mahalaga tayong pag-usapan. Naging seryoso ang kapaligiran. Pagkatapos ay inilapag ng general ang ilang mga dokumento sa mesa. Gusto kong ipaliwanag mo ito, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Ang mga ebidensyang ito ay tumuturo sa iyo, iniugnay ka sa sindikato ni Ricardo. At ang pinaka-nakakagulat sa pagtagas ng internal na impormasyon. Ang dating kalmadong mukha ng mentor ay dahan-dahang namutla. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Anong ibig mong sabihin? Paninira yan. Naglingkod ako ng maraming taon sa institusyong ito, pagtanggi niya, tumaas ang boses. Pinagdududahan mo ba ang katapatan ko, General? Hindi ko pinagdududahan ang serbisyo mo noon, matatag na sagot ng General. Pero ang mga ebidensyang ito ay hindi maikakaila. Mayroon kaming digital na bakas, mga recording ng komunikasyon at mga testimonya. Lahat ng ito ay resulta ng investigasyon ni Isabelle. Tiningnan ng mentor si Isabelle nang may tingin na puno ng galit. Kaya pala, itong bata ang nagtraidor sa atin. Noon pa man, may kakaiba na akong nararamdaman sa kanya. Walang pagtatraidor dito, putol ni Isabelle. Tanging pagpapatupad ng katotohanan. Inabuso ninyo ang tiwala at posisyon ninyo sa loob ng maraming taon. Nang mapagtantong siya inasukol na, tinanggal na ng mentor ang kanyang maskara. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sige, matalino nga kayo. Pero hinding-hindi ninyo mabubuwag ang lahat. Ang sindikatong ito ay mas malaki pa sa inaakala ninyo, at ako ay isang maliit na bahagi lamang. Pagkatapos ay nagbanta siya. Hinding-hindi kayo magiging ligtas pagkatapos nito. Magkakaroon ng mga konsekwensya. Nang marinig iyon, tumayo ang general. Magkakaroon ng konsekwensya para sa mga lumalabag sa batas. At sa pagkakataong ito, wala nang makakaprotekta sa iyo. Sa isang senyas mula sa general, ang mga nakatagong operatiba ng VP ay mabilis na lumitaw, pinalibutan ang mentor. Arestado ka sa kasong korupsyon,
abuso sa kapangyarihan, at paghadlang sa investigasyon. Babasahin sa iyo ang iyong mga karapatan. Ang pagbubunyag na ito ay yumanig sa pundasyon ng general. Ngunit para sa katarungan at integridad ng institusyon, nagpasya siyang kumilos, isinuko ang taong minsan niyang itinuring na mentor at pamilya sa kamay ng batas. Ang pag-aresto sa mentor ay isang malaking dagok sa institusyon, ngunit isang malaking tagumpay para sa katarungan. Ang general, na may mabigat na puso ngunit may taas noo, ay gumawa ng pinakamahirap na desisyon upang linisin ang pangalan ng kapulisan. Ngunit alam nilang ang pagbubunyag sa tunay na utak ay dapat gawin ng maingat upang maiwasan ang kaguluhan at mapanatili ang katatagan. Isang huling lihim na operasyon ang isinagawa, hinuli ang mga natitirang miyembro ng sindikato, at sinigurado ang lahat ng ebidensyang kailangan para kasuhan ang mentor. Walang pagod na nagtrabaho si Isabel, tinitiyak na bawat detalye ay nakalock. Isang linggo ang lumipas, muling naging sentro ng atensyon ng bansa ang Camp Crame. Isang pangalawang press conference na pinakahihintay ang idinaos. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang aura, puno ng haka-haka at ligaw na espekulasyon. Nakuha na ng media ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang malaking pag-aresto na kinasasangkutan ng isang respetadong personalidad. Tumayo sa podyum ang general. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pambihirang katatagan sa gitna ng bigat na kanyang dinadala. Mga kababayan, simula niya, ang kanyang boses ay matatag. Matapos ang isang malalim at nakakapagod na investigasyon, matagumpay naming nabuwag ang buong sindikato ng krimen na matagal nang nagdudungis sa pangalan ng kapulisan. Ito ang kasukdulan ng aming pagsisikap na linisin ang institusyon mula sa lahat ng uri ng korupsyon at abuso sa kapangyarihan. Pigil hininga ang mga mamamahayag. Dose-dose ng mga kamera ang handang kunan ang bawat sandali. Sino ang pangunahing utak, General? Sigaw ng isang reporter, hindi na makapaghintay. Totoo po bang may kinalaman dito ang isang mataas na opisyal? Huminga ng malalim ang General, hinayaang manatili ang katahimikan sandali. Si Isabelle ay nakatayo sa kanyang likuran, ang mukha'y kalmado, handang harapin ang reaksyon ng publiko. Nang may buong kalungkutan, kailangan kong ipaalam na ang utak sa likod ng konspirasyong ito ay isang taong matagal na nating kilala at iginagalang, sabi ng general, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit nananatiling matatag. Siya ay si retired General Emilio Aguinaldo Santos. Imposible, sigaw ng isang mamamahayag. Si General Santos, impossible. Siya ang aming bayani, sabi ng isa pa, ang boses ay halos histerikal. Itinaas ng general ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Mayroon kaming hindi maikakailang ebidensya. Isang sindikato na binuo niya sa loob ng maraming taon, ginagamit ang kanyang posisyon at tiwala ng publiko para sa pansariling kapakanan. Hindi lamang ito tungkol sa korupsyon, ito ay isang pagtataksil sa pinakamataas na antas na hindi kailanman inakala. Ngunit sa likod ng lahat ng pagkasira, mayroong isang sinag ng pag-asa. Tumayo si Isabel ng tuwid sa tabi ng kanyang ama, nakatingin sa hinaharap. Maaaring nawalan sila ng isang bayani, ngunit nabawi nila ang tiwala at pinatunayan na ang katarungan ay mananaig, gaano man kataas o kapangyarihan ang isang tao.